So ito po yung harvest ko. Pinagsama-sama ko. Lutuin ko ngayong araw na to. So sinamahan ko na siya ng talbos ng kamote. Ito. Kinuha ko din dito sa gilid ng bahay. Kasi gusto ko laging may talbos. Hello, isang magandang umaga, makulimlim na umaga po sa inyong lahat. Medyo makulimlim talaga ngayon kasi tag-ulan. Mukhang uulan na naman mamaya. Magandang umaga sa lahat ng kapwa ko magsasaka at saka po sa mga kapwa ko may hilig pong magbukid. Ngayon pong umaga na to, mapapansin nyo, andito ako sa taniman ko ng mga gulay. So dati binlog ko sa inyo kung ano yung mga tanim ko. Nakalimutan ko nang mag harvest. So may mga bunga naman ngayon. Pakita ko sa inyo, mag harvest tayo ngayong araw na to. Nanlulutuin ko ngayong tanghali pamaya para may gulay ulit kami na iba't ibang klaseng gulay. Pag halo-haloin ko lang para masustansya. Ito, sa likuran ko nandito yung mga talong, kalabasa, meron ding ilang pirasong kamatis. Actually marami na akong nakuha sa kanila, lalo na sa talong. Hindi ko na lang napakita sa inyo, ngayon ko lang naalala. So ipapakita ko sa inyo. Kuha tayo ng mga bunga ng tanim ko. Halika, samahan niyo ako. Ang una natin kukuhanin ay kalabasa. Bali nandito sa likod ko, yan, may mga tanda para hindi na ako maghanap. Madali ko siyang makikita kung saan may parte, may bunga kasi madaming damo. Hindi mo naman pwede matabas kasi nga napuputol minsan yung katawan nila. Kaya hindi ko na lang tinabasan. Sayang naman. So madali ko na makikita. Yan, nandyan na may mga tarak na kawayan kung saan merong mga bunga. Yan, kukunin lang natin yung isa para sa araw na to. May isang kalabasa para lang sa maghapon namin. Pwede na to. Isa lang muna kinuha ko, pero nakita ko 7 piraso sila meron. Saka may nakuha na din ako dati na 2 piraso. Dito naman tayo sa talong. Samahan nyo ako sa talong. Kuha naman tayo ng ilang pirasong talong. Samahan nyo ako kumuha ng talong.
Okay na to para sa ngayong araw na to. Talong. Sarap mag-anip pagka sarili mong tanim. Actually, napakadami ko na nakuha nitong talong na to. Halos araw-araw kumukuha ako dito. Ngayon ko lang na isipan pakita sa inyo. Lika, samahan nyo naman ako sa kamatis. Sandali lang at mangunguha ako ng kamatis. So dito yung mga kamatis ko. Napapansin nyo, yan sila. Hindi nyo na masyadong mapansin yung puno ng kamatis kasi ang daming damo. Hindi ko naman malinisan ng ayos kasi nga may kalabasa din dito. Ayan o, ang lago ng kalabasa. Andyan. So, natatakot ako na maputol yung mga katawan ng kalabasa kaya hindi ko siya malinisan mabuti. So, ito yung kamatis. Nahaluan na ng damo. Ayan siya. Dami siyang bunga. Ayan. I-harvest natin ngayon. Ayan. May mga tanim kong kamatis. Actually, marami na rin ako nakuha dito. Noon pa. So, ito lang yung ibang mga natira. I-harvest ko ngayon kasi gusto ko maggulay ngayon. Halo-halo kung ano man. Ang mapaghalo-halo ko na gulay ngayon. So, kunin natin to. Lahat ng kamatis na to. So ayan, dito naman tayo ngayon sa bell pepper. May mga hinog na. So kukuhanin natin. Ayan. Ayan yung mga hinog na. Ayan. Bunga ng bell pepper ko. Ito hilaw pa. Ito. Ito. Ayan. Ito. Hinog na rin siya. Kukunin natin. Ito. Hinog na rin. Tsaka ito. Yan. Yung iba may sira. Nadali ng insekto. Ayan o. Sira siya. Ayan. Kukuhanin natin yung mga hinog para harvest natin para sa araw na ito. So ito po yung harvest ko. Sama-sama ko. Lutuin ko ngayong araw na to. So, sinamahan ko na siya ng talbos ng kamote. Ito, kinuha ko din dito sa gilid ng bahay. Kasi gusto ko laging may talbos. It's either talbos ng kamote or talbos ng kalabasa. So, bukas baka talbos naman ng kalabasa ang aking kuhanin para sa aming tanghalian. Ito yung kalabasa. Isa lang kinuha ko. Marami pa doon. So, para hindi naman masayang, ito lang muna, hindi naman namin mag-uubos kaagad to. Tapos ito, may papaya. Tapos ito yung kamatis. Ito yung talong. At ito yung mga bell pepper. So, lahat ito pagsasama-samahin ko except this bell pepper kasi hindi naman siya pwede sa bulang lang. Hindi naman siya talaga inihahalo sa bulang lang. So, itong bell pepper, siguro bukas bibili ako ng karne para sa apritada or caldereta. Ito. Yan, dun siya magagamit. So yan. Napakasarap mag-ani ng sariling tanim lang. Lahat yan sariwa. Kung bibili mo sa palengke, magkano na yan? Ito palang kalabasa. Ang ganyan kalaki. Minsan nga, ang 10 pesos or 15 pesos ng kalabasa o 20 na yata. Yung dalawang slice lang. Yan parang ganyan lang kalaki. Ito lang dalawang to. Halos 20 pesos na. Diba? So, ito yung benefits na gustong gusto ko na hindi ka nabibili sa palengke para ka lang makakain ng sariwang gulay. Ayan.
So ayan, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin po for today. Napakagandang araw na ito na naka-harvest tayo ng iba't ibang klase ng aking tanim. So bubulayin namin ito mamayang tanghali. Magkukumpay lang muna ako para sa mga alaga nating hayop. So napakalaking ginhawa na yung benefits na binibigay nitong mga tanim ko, benefits na hindi na ako bibili para sa panggulay namin. Bali halos more than 1 month na ako hindi bumibili ng gulay sa palengke. Halos araw-araw may gulay kami talaga. Pinipitas ko lang dito sa paligid ng bahay ko, dito sa mga tanim ko katulad nito. So ngayon, ito yung magiging gulay namin for our lunch. So papartneran ko lang ito ng pritong isda. Okay na. Gustong gusto rin ng mga anak ko. Napaka healthy living po. Sa mga subscribers ko po at saka sa mga viewers ko, sana po okay magsama magtangkilik. Hanggang dito na lang po. Don't forget to share, like, and subscribe po ng channel ko doon sa mga baguhan. Huwag po kayong magsasawang panoorin ang mga video ko. At patuloy po ako maghahatid ng mga video na talagang totoong-totoo na ginagawa ko at saka na-experience ko dito sa aking bukid. Maraming pong salamat. Hanggang dito na lang po muna. Bye-bye po. Bye-bye.